Hallelujah. PNP. From drugs to riches. Ano ba ngayon, Ber? October. Ibig sabihin, malapit na ang Pasko. Ano ba kanta pagka magpapasko? Ano bang Christmas song ang maganda pagka yung magpapasko? Magandang pakinggan at magandang kantahin. Lalo na ng mga nagkakaroling. Haana, ano? Ang PNP ay sumabit. Ang PNP ay sumabit. Ay, nako, yan sinasabi natin, nasagot na. Nasagot na po yung katanungan natin. In the past, sabi nga. Alam mo, mag-English eh, no? Pa in the past pa eh. Hindi ba, ano, tanong natin nun, sa dami ng nahuling droga, simula nung ilunsad ang giyera laban po sa illegal na droga, sa dami po ng nasamsam, nasan? Bakit maraming hindi nauubos yung nasa merkado? Hindi maubos. Ayun, nasagot na. Sa isinagawang pagdinig kanina ng Senado. Meron palang mga ninja cops. Hindi pala konti ha, marami pala yan. At sa kabila po ng kanilang mga pinaggagawa, hindi sila natatanggal sa serbisyo. Lalo na pag may umarbor. Ang saya-saya, no? Ngayon, masasabi niyo bang paninira yan? Ito yung dapat maintindihan ng mga mabibilisang dila. Yung kapag ka nakarinig ng hindi nila gusto, akala nila naninira ka. Pag nagtanong ka, nasan yung droga? Asan yung nawala ron sa mga magnetic lifter? Hindi man nahuli. Nasan yun? Hindi, siyempre, alam nyo na. O, ano ngayon ang kinalabasan? Eh di yun na nga po, sila pala ang talagang sumisira. Hindi tayo. Ngayong nabalita yan, paninira ba yan? Pagka pinag-usapan yan? Ibig ba sabihin, sinisiraan mo yung PNP? Eh sila ang gumagawa ng kanilang ikasasama. Ngayon, kung mabalita yan at pag-usapan sa balita yan, eh, hindi paninira yun. Ayan na po, mga kaibigan. Nadiin si General Oscar Albayalde. Okay, sir? EMA. Eh, sabi po, mga kaibigan, meron palang 15 pulis ba yun? Ilan yung pulis na yun? Sa Pampanga. Ang sinabi po ito palang nagsabi talaga lahat, si General Magalong. At ngayon, malinaw na kung bakit tinanggalan ng security si PDEA Director General Aaron Aquino.
malinaw pa sa ika nga po mineral water. Ayan na po, mga kaibigan, ikinuwento po, bagamat hindi natin napanood, nasa online na po lahat totoo pala yung mga umaalingaw-ngaw. Siyempre, nagkwento nun, meron din sila, di ba, pagka may nagre-raid, tinitip, di ba, kaya walang nahuhuli. Sinasabi dun sa huhulihin na pupuntahan ka. Siyempre, tatakbo na yun, di ba? Tsaka hindi ba kayo nagtataka yung sinasabi natin kadalasan? Ang pinagtataka natin dito sa Philippine National Police, kapag ka meron silang operation, tinetelegraph nila ahead, bago isagawa yung operation. Kamukha nung ginawa kay Peter Lim, di ba? Pupuntahan na niya ron sa bahay, gano'n. Naunang ibabalita, pupuntahan pala nila. Hindi siyempre, ano yung tanga? Ano gagawin nung huhulihin mo? Magtatago na yun. Unless meron kayong usapan, di ba? O sige, pupunta kami dyan, handa mo na yung maleta. Punuin mo ng pera. Para pagpunta namin dyan, iabot mo, tapos wala kami nakita. Yan. Babalik ngayon sa magre-report. Wala ho ron gago pala kayo, ako nagsabi. Sabi nung boss, di ba? Yung ganun yung mga senaryo Ngayon, ano masasabi ni General Albayalde ron sa ang probinsyano? Hindi ba pinahirapan nila yon yung ang probinsyano dahil daw sa paglalabas ng mga negatibo sa PNP, di ba? Natandaan ninyo. Pinapunta pa rin para magkaroon ng publicity, di ba? Kaya pala, matindi mag-publicity ito, mag-PR. Maraming gustong itago. Ang PNP ay sumabit. Merry Christmas! Happy New Year! Yoo! Ang kinu-question lang mo dyan, kasi sabi nga natin, kung ano yung hindi maganda na mga ginawa ng previous administrations, wag nating gayahin. Wag nating ipagpatuloy. Di ba? At yun naman ang tama. Yung propriety, yung question of propriety lagi. Maging doon sa kaso ng PNP, ganun yan propriety yan Yung sinasabing tumawag si Albayalde kay Magalong ba? At saka kay Aquino. Di ba? Ano yung question of propriety yun? Yung pa lang inappropriate yun Mga kaibigan Itatawagan mo at kakausapin mo tungkol sa kaso. Sabi ni Albayalde, status lang niya. Kahit na status, yung propriety, bakit ka magtatanong? Hindi ba? Ngayon, mga kaibigan, grabe yung naungkat na pangyayari sa Philippine National Police noong itong si General Albayalde po nasa Pampanga. Mga kaibigan, grabe yan, yung naungkat na yan. Ito yung tungkol doon sa isiniwalat ni General, dating General na ngayon alkalde ng Baguio City, si Mayor Benji Magalong, noong 2013, ito daw si Albayalde,
tumawag, dito kay Magalong, mga kaibigan. Siya ang head ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group at that time, CIDG. Ang sabi niya, yung insidente noong November 29, 2013, wherein intelligence officers of the Pampanga Provincial Police Office conducted an anti-drug operation in Lakeshore, Mexico, Pampanga. Noon daw panahon na yon, si Albayalde ang provincial director at incumbent chief ng PNP. Sabi niya, director ng Pampanga, si General Albayalde. Sabi ni Magalong, meron daw isinagawang operation ng local police. Meron daw tatlong supposedly, nakakuha sila ng 38 kilograms ng shabu. Pagkatapos merong cash sa isang big time drug trafficker, isang Chinese national na ang pangalan si Johnson Lee. Yan. Pero sa madaling sabi, kanina nadaanan ko yung sa video na lang Hindi ko alam na merong investigasyon Ngayon, kinu-question sila ni Gordon At pinaliwanag nga po ito ni Magalong na yung mga tauhan na na-involve dyan, alam ba ninyo, laki ng perang kinita nila rito Yung sinasabi nilang 38 kilos, hindi ho pala 38 kilos yun. 38 lang ang idineklara nilang nahuli dun sa operation na yun, nung isang incheck na Johnson Lee, ang pangalan, mga kaibigan. Pagkatapos, meron pang 10 milyong cash. Kinuha rin ng pulis yun. Kinuha yung droga, 162 kilos, ang dineklara nila 38 kilos. Madalit sabi, laking pera nun, di ba? Pagkatapos kinuha nila yung inabutan nilang cash, siguro yun ang binabayad sa kanila. Kinuha din nila yun. At pagkatapos, humingi pa sila ng 50 million, mga kaibigan, dito sa Johnson Lee na ito, ng 50 million para palayain kapalit ng paglaya. Sipin ninyo, ang laking halaga ng shabu, ang laki ng 10 milyon yung nakuha. Ito ba mga taong ito, sa palagay ninyo? Ito meron pa bang umaasa na ligtas tayo? Sa pagkakabulgar nito, mga kaibigan, natatandaan ninyo yung driver ni Glenn Chong? Hindi ba, dahil si Glenn Chong may binabanatan, yung Smartmatic, tsaka yung Comelec, biglang-bigla na lang napatay yung driver niya at pinalalabas na may droga, involved sa droga. Ito bang mga pangyayaring ito, yan nakita na ninyo. Ang sumisira sa kampanya ng administration, ito mga tinalagay. Sa Bucor, ganyan. Dito sa PNP. Hindi pa natin sinasabing guilty to si Albayalde, pero sa tingin natin medyo questionable.
Anong motibo ni Magalong para sabihin yun? Ha? Eh, ang credibility ni Magalong, yun ang importante. Oh, mga kaibigan, credible na tao eh. Hindi nagsisinungaling eh. At sa harap-harapan mismo sinabi niya kay General Aquino, sabihin mo, yung totoo. Maaring nasa gipit tayong kalagayan, pero ang pinag-uusapan na rito ay katotohanan na dapat lumabas. Alam nyo, ngayon lang ako nakakita ng ganong kamukha ni Magalong. Wala akong alam, wala siguro, after Magalong. Eh si Aaron Aquino pa, urong sulong eh. Ang salita eh. Mga kaibigan eh, mukhang kinakabahan eh. Di ba? Mukhang umurong ng itlog eh. Iba na naman ang sinasabi. Nitong huli ha. Oh. Pero yung Magalong, walang gatol, mga kaibigan. Wala na kayong makikitang ganun. Alam naman ninyo, pinag-uusapan dito, droga. Eh yan ang matinding issue yan eh. Nakakatakot na issue yan, lalo na ipagtututuro mo yung mga may kinalaman dyan. Ba, eh hindi hindi simpleng bagay yan. Mga kaibigan, damaging yan. Yang pagkakadiin kanina kay Albayalde. Mga kaibigan, kahit ano pa sabihin mo, ha? Eh, ang paniwala ng tao, totoo sinasabi ni Magalong sapagkat meron siyang kredibilidad eh. Kahit na nung panahon ni Noynoy Aquino, siya lang ang nagsabi. Siya lang ang bukod tangi ang nagrekomenda sa kanya rekomendasyon. Dapat lahat sila managot. Hanggang kay Noynoy Aquino. Mga kaibigan, sa pagkamatay ng SAP 44. Paano hindi magkakaroon ng credibility yan? Oh. Yung credibility na yun, mga kaibigan, ang gumiba dito po sa kanya mga isiniwala at dito sa mga nasa PNP. Kaya may katotohanan o kapanipaniwala rin, nagagamitin lang nilang diversionary tactic, itong sinasabing drag queen. Mga kaibigan, itinan ninyo yung pagkakadiin kanina kay General Albayalde, sa palagay ninyo, hindi pulis yun. Yung sinasabing may kinalaman dyan sa protector o may kinalaman sa droga, idiniin ka ron sa investigasyon. Ano sa palagay nyo mangyayari? Di ba, immediately, baka ipadampot na yun. Lalo yung drag queen. Ha? Mga kaibigan, padadampot nila yun. Paano mo dadamputin itong PNP chief? Mga kaibigan. Hindi ba? Yung ganong senaryo, ano na yun eh. Marami na, padadampot na nila yun eh. Sigurado, ito, order. Paano kung yung pinakamataas? Tsaka alalahanin natin, mga kaibigan, yung ginawa nila o yung ginagawa pa nila, yan matindi pa sa gawain ng kriminal yan eh. Isipin mo yung uli mo, kriminal. Sinamsam mo lahat yung tapos yung epektos, mga kaibigan, ipinakalat mo ulit sa merkado, binenta mo. Sa mas mababa raw na halaga kung 5 million ng 1 kilo, 4 million na lang, discount. Discounted na. Isipin ninyo, di ba, masahol pa sa kriminal? Sabi ko nga sa inyo bakit magiging masahol pa yan? Yun yung sinasabi natin na kapag ka ang lakad mo ay itik at ang huni mo ay itik, talagang itik ka. Di ba? Hindi ka pwedeng maging agila. Hindi pwede, sinasabi natin, na gusto mo maging bayani, magnanakaw ka pa. Hindi pwede yun. Ang kailangan, kung bayani ka,
bayani ka lang. Kung magnanakaw ka, abay magnanakaw ka lang. Eh, anong sa dalawa yun? Kung pulis ka lang, dapat pulis ka lang. Hindi pwedeng pulis ka na, eh drug lord ka pa. Eh, masahol pa nga sa drug lord eh. Nakita ninyo, mga kaibigan? Oh, yung drug lord, nagbebenta lang. Eh sila, hino-hold up pa yung, yung tao eh. Hold upin mo, agawin mo yung shabu, ibebenta mo, kukunan mo ng pera ito. Gagawin mo rin yung ginagawa niya, binebenta mo rin yung droga. Di doble-doble yung sa'yo. Di ba? Hindi pwede ganyan sa pulis. That is totally unacceptable, mga kaibigan. Hindi pwedeng walang mangyari dyan. Wala na po, kawawa na tong bansa natin. Wala nang katarungan ito. Oh. Kaya kapanipaniwala na talagang sinet up yung driver ni Kwan eh. Ngayon, nagiging kapanipaniwala na lahat yan. At marami pa, mga kaibigan. O, pati yung kampanya laban sa droga ni Presidente Duterte, wala na. Baboy na baboy na. Ha? Ang pinapatay, mga maliliit. O, para ginagawa nilang accomplishment. Baliwala ang buhay ng tao. Pagkatapos, sila pala yun. Sipin ninyo yan. Ha? Eh, naku, Sus Mariosep. Paano yan? Ha? At saka si Albayalde, tumanggap din daw ng SUV, hindi lang yung mga tao niya. Binigyan daw ng SUV, bagay na itinatanggi niya. Sabi niya, Pampanga ako, pick up lang ang dala ko eh. Eh, pwede mo bang itanggi yun? Ha? Eh, kung merong papeles siya mga yan, di ba? Oh, may litrato pa yata eh. Di ba kanina sinasabi ni Gordo, asa yung litrato? Nandiyan ba? Oh, mga kaibigan. Wala. Anong asahan natin ngayon? Yan ang masama. Nag-iisa na ngayon si Presidente Duterte sa kanyang kampanya laban sa illegal na droga. Ay, mantakin ninyo yung kaso laban dun sa mga pulis, mga bata pala ni General Albayalde lahat yun. Oh, yun yung dahilan na tinawag niya kung ano yung status. Eh, yun lang pagtawag na yun, kahit sabihin mong hindi mo directly sinabing may interest ka dun sa kaso, kaya ka tumawag. Ang katwiran niya, hindi, tinatawagan kasi ko ng mga pamilya, nilalapitan ako kung ano ang status ng kanilang mga asawa, kaya daw niya itinawag ba? Hindi yung ganun ang procedure dyan. Eh, dapat ang salita mo, kung totoo yan sabihin mo rin sa pamilya, wala tayong magagawa dyan Antayin natin ang resulta. Di ba? Oh. At saka parang narinig ko kanina, kasi si Gordon, abogado yan Ang sabi niya, ni Gordon, motion for reconsideration. Ano yan? Yung, ano tawag dyan? Di ba ang unang decision dun sa kaso ng mga pulis na yun dismissal from the service. At kaya nga itinawag ni Albayalde sa kadahilanan mga kaibigan na natawag dito pagkatapos itawag ay demotion ang nangyari na lang dun sa motion for reconsideration. Ang sabi ni Gordon, only the courts can do that. Sabi ni Gordon. Yung motion ninyo, yung apela ninyo, dapat sa husgado. Tama si Gordon Matandaan ko Yung panahon ng nagkaroon ng hazing sa PMPA,
PNPA, hazing. Ang pinadala doon, si General Lim, inutusan ni Ramos. Siya ang inassign, tinanggal yung superintendent ng PMPA, si Lim ang inassign doon na mag-imbestiga at nakaupong ano ron, hepe ng PMPA. Pagkatapos, imbestigahan niya at the same time, yung nangyaring hazing. Kasi yung hazing na nangyari, kung sino yung biktima, di ba yan nga ang kadahilanan kung bakit namamatay yung mga kadete, meron silang umerte sa loob eh. Sa PMA, ganun din. Yung Code of Code of Silence, ganun. Umerta, di ba? Wala kang pwedeng ipagtapat sa kanila. Kaya, ultimong sa doktor, pag dinala ka, ba't kami putok sa ulo? Ang ikakatwiran mo, binugbog yun o kaya pinalo ka sa ulo, pumutok ang ulo mo, untugo ako eh. Yan ang sasabihin mo. Hindi mo sasabihin yung tunay na dahilan. Bay, masama. Sabi ko nga sa inyo, mas mabuti pa yung mga bilanggo eh. Sa preso is number 1 rule dyan sa kulungan. Bawal magsinungaling. At pag ikaw ay nagsinungaling, tatakalang ka dyan. Mas mabuti pa yung mga preso. Pag nasa loob na sila, bawal na magsinungaling. Itong mga ito, pag nasa loob ng PMA, kailangan magsinungaling ka. Mga kaibigan, di ba? Ngayon, nung inassign si Lim sa PMPA, ang pinalabas na ang dinismiss yata doon, yung pang mga biktima ng hazing. Kasi nagreklamo sila. Bawal pala magreklamo, mga kaibigan. So, ano ginawa ni Mayor Lim? Ang ginawa niya, pinatawag niya lahat. Yung class na yun, yung buong class. Pinabigyan niya raw ng papel na maliliit. Para magtapat. Binigyan niya lahat yun, tigi-tigi isang papel. Isulat niyo dyan, walang makakaalam kung ano sinulat ninyo dyan. Tinatanong yata kung sino yung mga may kagagawan doon sa hazing. Mga kaibigan. Wala nagsulat eh. Kasi nga, bawal sa kanila magtapat, magsabi ng katotohanan. May ginawa si Mayor Lim doon eh. Tinanggal niya lahat yung mga kadete. Pagkatapos, ito naman mga natanggal na kadete, dumulog sa korte. Yun yung sinasabi ni Gordon. Para doon sa reversal ng decision. Hindi ba? Dumulog sila sa korte. Alam niyo kung sino nagbalik sa kanila? Si Joey Lina. Kasi si Joey Lina, ano ba tawag doon? DILG, secretary. Kalihim ng DILG. Naging kalihim ng DILG, di ba? Yun. Yan ang tumulong dun sa mga tao para makabalik naman sila sa PNPA. Kalay mo, na-trace yun kung sino yung mga gumawa nun at yung pinadismiss ni Mayor Lim sa academy. Pero later on, sila. Na dumulog sila sa hukuman. Ang pagkakalam ko, na-reverse yun eh. Nakabalik sila eh, mga kaibigan eh. Kita ninyo ito nangyari ngayon dyan sa PMA, di ba yan ang nangyari ngayon. Walang magtatapat eh. Kaya sabi ko nga, ito si Benji Magalong, panganib ngayon ang buhay nito. Di ba? Paano gagawin natin dyan? Alin kaya mauuna? Kita ninyo si Aquino, si Aaron Aquino, naduwag. Ano na naman sinasabi? Umuurong na naman. Kinokorek niya yung Hindi naman daw siya,
parang walang intimidation doon sa pagtawag sa kanya noon ni Albayalde. Oh. Kung di pa sinabi sa kanya ni Magalong na, sabihin mo yung totoo, yung sinabi mo sa akin. Oh, yung kumausap sa'yo, sino kumausap? Yung pagkausap mo, ano yun highly yun inappropriate Very yun, mga kaibigan. Pag sususpetyahan ka talaga. Pag ganun. Pagkatapos hindi pala natuloy yung dismissal ng mga pulis na ninja, mga kaibigan. Ang nangyari pala, dinemote dahil sa tawag. Di ba? Pinagbigyan. Oh. Yun May parang binanggit pa nga kanina Tumawag pa yata si Albayalde kay Presidente Duterte para arborin yung dismissal na wag ipatupad yung dismissal order. Oh, parang yun ang dinig ko mga kaibigan. Isipin ninyo yan. Pagkatapos na-demote lang. Yun yung favorable na decision dun sa motion for reconsideration.